General Undersecretary Dennis Mac. Tara na at makinig sa isang namang makabulong hapon ng talakayan hinggil sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Sana may naroon, samahan niyo kami tuwing araw ng Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Maraming salamat. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang araw ng Sabado. Unang Sabado sa buwan na ito ng Enero, taong 2023. At sa ngalan po ng buong pamunuan ng Philippine Statistics Authority, nag-aanyaya kami Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, sama-sama po tayo sa ating palatuntunang PSA, Serbisyo sa Radyo. Dito pa rin sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1. Ang inyo pong lingkod, Francis Cancino, sama-sama tayo till 4 o'clock in the afternoon para sa kabuuan ng ating unang episode for the year 2023. At syempre mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayo na lumahok sa ating talastasan o ikomento lamang ang inyong mga katanungan, lalo na yung may kinalaman sa inyong civil registration document at sasagutin po yan ng ating mga resource person sa ikalawang bahagdan ng ating episode. Makakasama natin ang PSA production staff sa pangunguna ni Miss Monet Nesperos, Ruben Litan, Micah Grabador, Nathaniel Gonzalez, K.M. Mangilog, Nikki Zarate, Jerome San Miguel. At mula naman sa PSA Centris Building, nariyan yata ang ating kaagapay, Miss Linda Mole. At sa home studio, ang ating pong makakasama, of course, sina Kate De La Cruz Pelutin at Jam Season. Sa ating namang master control, ang ating mga technical engineers, Roger Cruz, Mariel San Antonio at Michael Lainez. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan at nais nating ipakilala kagad ang ating mga resource person for today's episode na kung saan mamamasyal po ang ating palatuntunan sa rehiyon ng Rizal. Ayan. Aalamin natin kung gaano kalawak ang mga bagong serbisyo ng ating Rizal outlet na bago pa lamang na itinatatag ng ating Philippine Statistics Authority. Ito lamang nakalipas sa taon, mga kaibigan. Disyembre, binuksan ang ating bagong outlet ng PSA sa Rizal. At nariyan ang Chief Statistical Specialist Ira B. Sibog. Kasama natin ang Registration Officer, 2, Outlet Supervisor, Roxanne P. Villanueva, at ang ating Registration Officer 1 na maghahatid sa atin ng Balitang Rehiyon, si Danica Cabalsa. Magandang hapon and welcome sa ating mga panauhin sa pangunguna ni Ira Sibog. Ira, good afternoon. Welcome. Good afternoon po. Good afternoon sa ating mga kasamahan sa PSA at ganun din lalo't higit kay Sir Francis. Sir Francis, hello po. Hello. Excited kami. Salamat po sa imbitasyon. Lalo na akong excited sapagkat first time na maipipicture ko ang PSA Rizal, no? At nariyam ko, salamat, nariyang kayo ni na Roxanne at Danica para mailarawan ang mga pangunahing serbisyo at programa ng PSA Rizal. Roxanne, good afternoon. Welcome. Hi Sir Francis, good afternoon po and good afternoon po sa lahat din po ng nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Sa mga kasamaan po namin sa PSA, good afternoon din po. Okay. At yung maghahatid sa atin ng balita mamaya,
Si Danica, nandiyan ba si Danica? Wala Opo. pa. Good afternoon, Danica, Sir good Francis. afternoon. Yes, sir. Good afternoon po. Good afternoon din sa buong PSA, sa KMCD at sa lahat ng mga nakatutok sa programang ito. Magandang hapon po sa lahat. Okay. Danica, bago ang lahat, meron ka bang napakahalagang balitang pakakawalan para sa kapakanan ng ating mga listeners and viewers nationwide, worldwide? Opo naman, Sir Francis. Talagang ito yung isa sa mga balitang inaabangan ngayon po sa programang ito. Go ahead. Muli magandang hapon po sa ating lahat para sa balita. PSA CRS outlet sa lalawigan ng Rizal, formal nang binuksan. Isinagawa ng Philippine Statistics Authority, Rizal Provincial Statistical Office sa pangunguna ni Chief Statistical Specialist CSS Ira B. Sibug at sa suporta ng lahat ng manggagawa ng PSA Rizal ang pagbabasbas at pagpapasinaya ng kauna-unahan at bagong bukas na Civil Registration System Outlet o CRS Outlet noong ikasiyam ng Desyembre 2022. Ang pagbabasbas ng CRS Outlet ay pinangunahan ni Pastor Loreto S. Cabantog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch. Ang nasabing pagdiriwang ay dinaluhan ng Officer in Charge ng Civil Register Maintenance and Development Division, Registration Officer 4 Emilio C. Querubin, Assistant National Statistician Christine S. Briones at Regional Director ng PSA RSSO 4A Charito C. Armonia kasama ang mga CSS ng Calabarzon. Nakiisa din sa ribbon cutting ceremony ang Provincial Administrator Attorney Eric Agatan bilang kinatawan ng Rizal Provincial Government sa ngalan ni Provincial Governor Nina Richie A. Inares at 2nd District Councilor Angie Tapales sa ngalan ni Antipolo City Mayor Casimiro June A. Inares III. Ang CRS outlet sa lalawigan ng Rizal ang kaunahan sa mga outlet sa Calabarzon na nagkaroon ng Information Technology Project Phase 2 o ITP2 system. Dahil sa system na ito, mas lalo pang pinabilis ang pag-i-issue ng mga kopya at sertipikasyon ng civil registry documents at mas pinataas ang computerization process upang maiwasan ang mga pagtatangka sa falsifikasyon ng mga dokumento. Sa kasalukuyan, umaabot ng halos 200 mga individual ang bumibisita sa outlet kada araw para mag-request ng mga dokumento. Pinapaalalahanan ang mga Rizaleños na nais bumisita sa outlet na ugaliing dalhin ang kanilang mga valid identification cards bilang pangunahing requirement sa pagre-request. Gayun din, ang mga authorized representative o requesting party na ipresenta ang kanilang original valid ID bukod sa authorization letter o special power of attorney na hawak nila. Malaking tulong para sa mga Rizaleños ang pagbubukas ng outlet dahil hindi na nila kailangan pang magtungo sa Maynila para kumuha ng dokumento. Ang request ng kopya ng birth, marriage at death certificate at pagpapa-authenticate ay nagkakahalaga ng 155 pesos. Samantala, ang request naman ng certificate of no marriage at certificate of no death ay 210 pesos. Ang CRS outlet sa lalawigan ng Rizal ay matatagpuan sa Antipolo Triangle Mall, Circumferential Road, Antipolo City. Ito ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-7 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa numero 8696-6366 o email address psa.rizal58@gmail.com o kaya ay bisitahin ang official Facebook page ng PSA Rizal. Mamaya, Sir Francis, ay makakapanayam din natin ang outlet supervisor ng Rizal para sa karagdagan pang impormasyon. Ang balitang ito ay hatid ng Philippine Statistics Authority Rizal. Muli, ito po si Danica Cabalsa para sa PSA Serbisyo sa Radyo Balita. Sir Francis? Thank you very, very much. And congratulations sa naibalita mong yan sapagkat alam natin na talagang makikinabang ng husto ang mga Rizaleños for the first time ng highly computerized technology ng ating Philippine Statistics Authority. Congratulations, maraming salamat at mamaya ay makakausap natin ang ating outlet supervisor ng PSA Rizal and of course, ang ating Chief Statistical Specialist na si Miss Ira B. Sibog. Okay,
bago ang lahat at bago ko ipakilala sa inyo ang ating mga magiging resource person na ating civil registration service for the first time in the history. Abangan ninyo ito. Pararaanin ko muna ang ating PSA jingle. Ready, studio, go! Nahanap ka ng mahusay at tapat sa pupunin lahat ng araw. Mga mo, we are solid, we are responsive, we are worthless, we are champions, kami matibay, pag mahusay. Bawat bata sinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan, iniingatan. Statistics ng buong populasyon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa buong lahat ng araw. At lumalamon, we are solid, we are responsive, we are worthless, we are champions of Yan mga kaibigan ang ating PSA jingle. Maraming salamat sa ating mga technical engineer. So tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At ako'y masyadong excited. Super, hyper excited ako sapagkat dadako na tayo sa ating frontline service ng Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. At for the first time in the history of our public service, both Registration Officer 3 ng CRS ang makakatalastasan ni Kate de la Cruz Pilutin para tumugon sa maraming mga katanungan pa rin ng ating mga kababayan. No? So pakikilala ko lang muna at mamaya-maya papaubaya ko na kay Kate ang pakikipagtalastasan. Ang ating pong mga Registration Officer 3 para sa civil registration, walang iba kundi si Mr. Rodel de la Fuente. At of course, ang hindi kaiba sa inyo ang pangalan, Miss Elma Habunillo. Magandang hapon sa inyo, Rodel and Elma. Good afternoon, welcome. Unmute, please. Ay, sorry. Nako. So, Sir Francis, magandang hapon po sa ating lahat Mhm. at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Magandang hapon po. Parang ninenervyos kaya ata, Rodel. Okay. Elma, good afternoon. Good afternoon, Ka Francis. Happy New Year po. At sa lahat po ng kasamahan namin sa PSA Nationwide at syempre po sa lahat po ng tagapakinig at masugid na taga-subaybay po ng PSA Service sa Radyo Nationwide. So magandang hapon po. Okay. Ready na kayo ni Rodel, ano?
Total, magkasama kayo dyan. Magkatabi kayo, kayo na ang bahalang tumugon sa napakaraming problema na ihahain sa inyo sa ating frontline service. Maya-maya lamang, okay? Yes po, Ka Francis. Rodel? Yes, Sir Francis. Opo. Aba talagang, hindi ba naaalis ang kaba mo? Lagpas na ang New Year, kinakabahan ka pa rin. Okay, anyway, babalikan ko kayo, saglit lamang. At pupuntahan ko muna ang Chief Statistical Specialist ng PSA Rizal, Miss Ira B. Sibog. Ira, magandang hapon muli. Magandang hapon po, Sir Francis. Okay, Ira, pakilarawan mo lang. Ano-ano ba ang mga proyekto, mga bagong proyekto at aktibidades na tinututukan ngayon ng PSA Rizal at sa pagbubukas nito, sa pasinayan nito, at ano mga layunin? Okay po. Napakaraming gagawin ng PSA. At sa pagkakataon na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo at maging panawagan na rin po sa aming mga kapwa Rizalenyo kung papaanong higit na tangkilikin yung mga activities po ng PSA. So, unahin ko na po yung ating swak na datos para sa komunidad na maayos, ang community-based monitoring system. Sir Francis, alam niyo po, dito sa Rizal, nauna na pong nagsagawa nito ang local government unit ng Pililya sa pangunguna po ni Mayor Dan Masinsin. Ito po ay LGU funded. Malaking tulong po ito sa ating mga LGUs kasi ang pagpangangalap ng datos pagdating sa CBMS ay talagang comprehensive at kagamit-gamit para sa lokal na pamahalaan. Kaya naman dahil dito, sumunod na rin po ang bayan ng Cardona. At ngayong taon na ito po, magsasagawa rin ng CBMS ang ating bayan ng Teresa, San Mateo at ang Morong. Gayon din po ang mga ibang bayan ay susunod daw po sila para sa taon na ito. So yan po yung ating community-based monitoring system. Ira, o kaya si Roxanne bilang outlet supervisor, gaano ba kalawak ang Rizal na ngayon ay sasaklawin ng serbisyo ng PSA Rizal? Sir Francis, ang Rizal po ay merong 13 munisipyo at saka isang city, yung Antipolo, kung saan nga po nakalocate ang aming outlet. So, lahat naman po sila, simula nung nag-open na po kami, ay talaga naman dinadagsa na po yung aming outlet kasi nga po hindi na sila nahihirapan na pumunta ng Manila or ng Pasig para mag-request. So, yun po yung kalaki, isang city at 13 munisipyo po ang Rizal. Wow, malawak-lawak din naman. Kaya ba nating abutin sila sa pamagitan ng ating mga ground personnel para tugunan ang kanilang mga pangangailangan? Ira, Roxanne? Yes po, ang ating pong populasyon ay nasa 3.2. Ilan? Unmute. Yung mic mo medyo nawawala ng palit kayo Lahat naman po, Sir Francis, ng ating 3.3 million na population dito sa Rizal ay talagang naaabot ng serbisyo ng PSA. So kabilang na po dyan yung National ID at ang ating PBRAP or the PhilSys Birth Registration Assistance Project at marami pa pong ibang serbisyo. Ano ngayon ang naging tugon na mga tie-up or partners na LGU sa mga proyekto at aktibidad na ito na kaganapan o progreso ng proyekto? Nakakatuwa nga po dahil katulad po nung last December 3, kami po ay nasa Macabud sa Montalban. Ang ating pong minamahal na mayor doon, si retired General Mayor Ronnie Evangelista, ganun na lamang po ang suporta sa pagpaparehistro ng mga kababayan natin na wala pang birth certificate. Yun po ay
under ng proyekto na PBRAP kung saan natutulungan po sila na magkaroon ng birth certificate. Ang Makabud po, Sir Francis, napakalayong barangay ng Montalban. Yung pong isang hakbang na lang ay Bulacan na. Pero hindi po naging hadlang yon sa PSA at sa ating local government unit. Kaya nga po sabi ni Mayor, pabalita, lahat ng magpaparehistro ng kanilang birth certificate ay bibigyan daw po niya ng token para higit pong mahikayat ang ating mga kababayan para sa proyektong ito ng PSA. Kaya ganun po ang kanilang suporta dahil alam nila ang importansya ng bawat activities o bawat proyekto po ng PSA. Katuwang po natin ang LGU, Ka Francis. Oh, very good. That's a good sign. Na cooperative sila. Maganda ang tie-up ninyo. Now, Roxanne, maliban doon sa ibinalitang challenges ng PSA Rizal, ano pa ba ang mga naging challenges sa implementasyon ng ating mga bagong programa at mga proyekto? Marami pong, bukod po dun sa mga nabanggit na challenges, meron po dun sa mga establishment-based survey. Yung iba po kasi, parang natatakot sila na mag-participate. Pero once na na-explain namin ng maayos kung ano po talaga yung layunin kung bakit may mga survey kami, so naengganyo sila na sumagot sa mga survey na ipinapasagot po namin. And then isa pa po kasi is yung pagkakaroon po namin sa information dissemination. Minsan po kasi hindi nare-reach kung ano po yung mga target registrants, target na yung sasagot. So, dun po medyo kaming nahihirapan. Kaya utilize po namin ngayon yung importansya ng social media kung saan talagang even sa Facebook, sa lahat po ng network, ng social media ay utilize po namin para lahat ng survey, lahat po ng aktibidades ng PSA ay maiparating namin sa mga concerned na tao. Yun po yung halos nagiging challenge po namin. Pero Roxanne, Ira, hindi ba kayo nagkaroon ng close contact with the barangay level para hindi masyadong mahirap ang reach out ninyo sa mga far-flung barangays, far-flung communities at katulong ninyo ang mga barangay para ma-identify ninyo yung mga target ninyo? Gayon nga po ang aming ginagawa, Sir Francis. Through the mga ABC president po, yung Association of Barangay Chairman. Yan po. Doon po kami dumadaan at later on sila ang nagde-disseminate sa mga iba pang mga barangay chairman. At gano'n na naman din po naman ang kanilang mga suporta. Alam niyo po ba, kahit mga sasakyan, pinoprovide nila at madalas nga po, kahit hindi namin hilingin, siguro nakikita nila yung pagod ng PSA personnel, nagpapakain pa po sila. Yan, nagbibigay ng mga pamerienda, tanghalian, yan. Nakakatuwa po dito sa Rizal. Pero doon sa nabanggit mo, Roxanne and Ira, talagang napakahirap, no? Yan lugar ng Rizal na yan. Hindi katulad sa Metro Manila. Pero lahat ba ng mga itinakda nating surveys matagumpay naman na naisagawa at naisakatuparan? Yes po. And that with the support po of our Regional Director, Charito Armonia, and of course, the National Statistician. Siya talaga po, si Yusek Claire Dennis Mapa. Pag nakita namin ang kanyang sobrang pagtatrabaho at dedikasyon, nahahamon po talaga kami. Iba talaga si NS. Yes Naku po. po. Talaga namang parang hindi napapagod yung mama na yan. Talagang Gusto yung ko na commitment, yung dedication niya, talagang we cannot comprehend. Totoo po yan, Sir Francis. Minsan nga nagbibiro ako, gusto ko na po siyang tanungin ano ba ang vitamins niya. Okay. Ano-ano ngayon ang naging estratehiya ninyo at mga hakbangin, plano para sa mga proyektong ito sa hinaharap?
Sa hinaharap po, mas papalawigin pa namin ang aming koordinasyon kahit po dun sa mga private establishments para naman po sa national ID by providing us ang proper coordination. Mas napapadali po yung pagsasagawa ng ating mga proyekto. Halimbawa nga po sa national ID, tie up po sa mga malls, yan po sa mga iba pang private establishment kung saan maaari kaming magtayo ng mga kung saan pwede maitayo yung mga teams po natin na registration teams. Yan po. Napaka-effective po talaga ng proper coordination. Finally, Ira and Roxanne, dito sa ating isinasagawang rollout na yan ng mga proyekto at bagong programa ng PSA Rizal sa mga Rizaleños, masasabi ba natin na talagang kinakailangan pa ang best effort para talagang matap natin ang lahat ng sektor ng Rizal communities? Yes po. Sabi nga po, changing ang times, ano po. So ngayon, ito ang strategy. Tapos may darating na mga pagbabago. Kailangan po talagang sumasabay. Kaya every now and then, we always adapt kung ano po yung mga nangyayari sa kapaligiran. Kailangan proactive po ang PSA. Yan naman po lagi ang PSA. Okay. So bago ko kayo pakawalan ni Roxanne, Ira, meron ka bang mensahe para sa ating mga listeners nationwide, lalo na sa mga Rizaleños? Okay po, kukunin ko na po ang pagkakataon na ito na Go ahead. Patuloy na i-campaign yung ating pong PhilSys Birth Registration Assistance Project. Makiisa lang po kayo or makiugnayan sa ating mga municipal civil registrar sa inyong mga munisipyo para sa pagpaparehistro ng inyong mga birth certificates. Gayon din po para sa national ID. Sa mga hindi pa po nakakapag-avail or nakakarehistro sa national ID or the PhilSys, marami po tayong fixed registration center sa mga malls within Rizal at gayon din po patuloy ang pag-ikot ng ating mobile registration teams. Kaya wala pong dahilan para hindi po natin mairehistro ang ating mga sarili sa national ID. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you very much. Ikaw, Roxanne, meron ka bang nais na ipahabol na mensahe o i-shout out? Ayan pa. Gusto ko rin lang pong magpasalamat sa lahat po talaga ng mga partners namin na LGUs na sobrang sumusuport po sa aming project na hindi kami pinapahindian sa lahat po ng request namin, sa lahat ng endeavors ng PSA Rizal. Nandyan po sila. And dito nga po sa kabubukas lang po ng outlet namin. So, open nga po kami katulad na nabanggit ni Miss Danica kanina, Monday to Friday from 7 a.m. to 4. Sa ngayon po ay nag-a-accept po kami ng walk-ins pa kasi bago pa lang po kami. So, yung appointment system ay plinaplan pa lang po kung kailan. Kaya yung mga magre-request po, open po kami. Tumatanggap po kami ng walk-in po sa ngayon. Yun lang po. Habol ko lang. As far as manpower complement, okay na ba kayo dyan? Ira? Medyo natawa po ako dun. Pero, nagagawan po namin ng paraan. And sa ngayon po, ang ating pong national statistician ay nag-design naman po sila ng, kumbaga dadagdagan po ng tao ang bawat field office. Kaya, and also, binibigyan naman po kami ng karapatan or ng pagkakataon na mag-hire ng additional mga personnel po natin para mas maisagawa ng mainam ang bawat surveys at ang bawat census po. Sir Francis, nakalimutan ko pong banggitin. Ngayon Yes. po, sa Lunes ang simula ng ating quarterly labor force survey. Kaya asahan po yan ng mga Rizaleño na mag-iikot ng mga statistical researchers. Huwag lang po nating kalimutan na hanapan ng proper identification. Yan po. Kung sakasakali, Ira and Roxanne, Danica, nakulang kayo sa staff, mag-a-apply ako. Excited po ako, Sir Francis. Pupuntahan po kita. Sige. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much po, Miss Sir Ira Francis. Sibog, ang Chief Statistical Specialist ng PSA Rizal. Si Roxanne Villanueva,
Registration Officer 2, Outlet Supervisor, at Danica Cabalsa, ang ating Registration Officer 1, PSA Rizal, at tagapamahala ng ating Balitang Rehiyon. Maraming salamat po. More power to all of you out there at sa ating PSA Rizal. God bless. More success. Okay. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At bago tayo dumako sa ating Civil Registration Service, paalala muna mula sa inyong himpilan. Pista ng Itim na Nazareno 2023, The Radyo Pilipinas, special coverage sa January 7 hanggang January 9, 3 araw ng pagdiriwang ng Feast of the Black Nazarene sa muling pagtitipon ng milyong-milyong tipoto at namamanata, nakabantay at nakatutok sa bawat sitwasyon mula Quirino Grandstand hanggang Simbahan ng Quiapo. Pista ng Itim na Nazareno 2023, The Radyo Pilipinas, special coverage. Detalyado, hatid sa inyo ang mga balita sa bawat minuto sa gitna ng kapistahan. Buong puwersa ng Radyo Pilipinas ang inyong kasama sa bawat kaganapan. Pista ng Itim na Nazareno 2023, The Radyo Pilipinas, special coverage. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalaw, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Okay, thank you very much sa ating mga technical engineers. At puntahan na natin sina Kate De La Cruz Piluti na Jam Season. Kate, magandang hapon. Magandang hapon, Tito Francis. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At Yes po. Kate, Yes wala si Linda, kaya ikaw na ang bumasa ng mga shout-out sa ating palatuntunan bago ka dumako sa mga tanong na ipararating mo sa ating special resource person, ang kilala, walang iba kung hindi ang mga Registration Officer 3 na sina Rodel, Elma, mamaya-maya makakasama ninyo. Okay, Kate, go. Sige, babatiin po muna natin yung mga nagko-comment sa atin, no? Si Maria Gracia Mendoza, Michael Cabatuan Ares, si Daffy Pax, si Kay Jimenez, si Ed Vincent Yumol, Ryan Pacanya, Lynn Sidon, Villason Inigo, Mervin Dave Antivo, Ronald Beliesa. Okay, yan muna Tito Francis, yung unang ating pa-shout out bago tayo pumunta sa ating mga queries. Pwede na po ba dito? Go. Okay, magandang hapon Andiyan na, po. makakasama mo na sina Rodel at Elma. Uy, magandang hapon Sir Rodel and Ma'am Elma. Ang first question natin ay manggagaling po kay Shamira Yuna Tagiam. Good afternoon po. About po sa year ng kapanganakan ng anak ko, 1996 po nakalagay sa birth certificate sa munisipyo, pero po dun sa NSO, 1991. Ang kapanganakan po niya talaga, 1996. Ano po yung dapat gawin? Okay, Ma'am Elma. Good afternoon po, Ma'am Kate and Sir Rodel, and good afternoon po sa ating nagtatanong na si Ma'am Samira Yuna Tagiam. So sa inyong question po, Ma'am, magkaiba po yung nakalagay na year of birth po na nakuha niyo po sa dokumento ng inyong anak. So para po maayos po ito, Ma'am, kailangan niyo pong mag-file po ng petition for correction sa korte na po, Ma'am. Kasi po ang year of birth ay hindi na po ito saklaw nung ating RA 10172. Yung administrative process po sana na ginagawa lang po doon sa ating concerned local civil registry office. So yun po, Ma'am, mag-file po kayo ng correction po ng year of birth sa korte na po. Thank you, Ma'am Kate. Okay. Paano naman po kay Sir Rodel? Open pa po ba o available po ba ang free registration? Galing po yan kay Michael Cabatuan from Cebu. Sabi daw po kasi sa barangay nila wala na raw. Yes, hello Ma'am Kate. Opo. Yung pre-registration naman po natin, pag delayed registration, actually ang ating CRS, yung nabanggit kanina ni Ma'am Ira, yung ating birth registration, PhilSys Birth Registration Assistance Project. So project po yun ng PSA wherein yung pagpaprocess po nito ay free of charge. And
Ganun din, yung first issuance nito, once na ma-process po yung delayed registration of PERT natin under this project, mabibigyan din po sila ng yung unang copy na makukuha na is free of charge. So yun po yung pwede nilang i-avail just in case na gusto nilang maka-avail ng free. Ito kasing project po na ito is more on the ating mga IPs and then yung mga poorest of the poor at saka yung ating mga kababayan na nasa marginalized sector. And yung ating project po ni PBRAP, so actually 2022 yon na project, pero since na yung target po natin is 2 million, i-extend po natin yan hanggang ma-meet po natin yung target natin. Makipag-ugnayan lang po siya doon sa local civil register kung saan po siya nakatira ngayon. Thank you, Ma'am Kate. Thank you, sir. Ang next question mula po kay Mervin Dave Antivo. Good afternoon po, ma'am. Sir, hingi po sana ako ng tulong. Kasi yung LCR po namin, ayaw po ako issuehan ng Form 1A. Need ko po kasi yun sa requirement dahil sa handwritten po kasi siya. Sana matulungan niyo po ako. Kay Ma'am Elma. So, good afternoon po kay Sir Mervin. Sir, siguro po kaya hindi na po kayo binigyan po ng ating LCRO, yung ating partner po na LCRO ng Civil Registry Form 1A, kasi po sir, meron na po kayong birth record. So, yun na po yung inyong valid document po sir. Kasi po yung Form 1A, binibigay lang po ito kung halimbawa po sir, wala pa po kayong record sa PSA. So yun po sir, mag-request na lang po kayo ng birth certificate nyo po sa PSA po. At yun po yung isubmit nyo po kung hinihingian po kayo ng requirement. Okay. Thank you po mula po kay Lindsay Don Villason Inigo. Magandang hapon po. Tanong ko po, paano po magkakaroon ng record sa PSA ng birth certificate galing po sa local registry na pinakorek ang apelido? Sige, Ma'am Elma. Okay. Hello. Sige po. Yes, Sir Rodel. Yes po. Okay. So yung tanong po ng ating ating kababayan or ating tagapakinig. So ang gagawin po noon kung may na-process naman siya is i-coordinate niya po kung saan siya local civil register na nag-process. Baka mamaya po kasi nag-file na siya pero mayroong lacking requirements. So just in case naman na na-comply na yun, pwede pong makipag-coordinate sa ating legal service. So I think yung ating legal service is available naman siya Monday to Friday. And kung gustong tawagan ng ating listener o yung ating client, so ang number po ng ating legal service, just in case na na-forward na ng ating concerned LCR, is pwede po silang tumawag sa 0918-911-3461 or sa kanilang landline 8938-5273. So mayroon din po silang email address wherein po pwede po nilang i-email yon just in case na hindi nila matawagan yung landline or yung number na binigay ko kanina. So ang kanilang email address po, psa.legalservice.ra@gmail.com. So ulitin ko po, psa.legalservice.ra@gmail.com. So yun po ang pwede nilang gawin. Thank you, sir. The next question, mula po kay Melay Pastor Manlangit. Paano raw po mag-process ng correction of name? Okay, Ma'am Elma. So good afternoon kay Ma'am Melay po. So hindi po kasi ganun kalinaw yung question niya po, Ma'am Kit, kung correction ng name. So ipagpalagay po natin, Ma'am Kit, na siya po ay nagpapakorek po ng first name. So kung siya po yung may-ari po ng kanyang certificate of live birth, pwede po siyang mag-file po ng correction through petition po under RA 9048. So ang ipa-file niya po, CCE, kung ito po ay typographical lang or yung clerical error lang po. Pero kung change of name na po ito, ang kailangan niya na pong i-file doon po sa Local Civil Registry Office kung saan po nakaregister yung kanyang birth certificate ay change of first name na po, Ma'am Kit. So yun po yung process para po makorek po yung kanyang name. Okay, next question po mula kay Oblino Audrey. Paano po gagawin kapag ang nakuwang copy mula daw po sa PSA ay mali sa ginagamit daw po ng tao na record?
Example po, dapat po Maria or yung MA. Pero sa nakuhang copy sa inyo is buo ang naging Maria na. Pero yung copy mula sa City Hall, mula dun sa lugar ng kapanganakan, MA. Paano po kaya yon? Okay, yes Sige po, po, ano. Sir Rodel. Yes ma'am, para makorek po yung kanyang first name, para magamit yung MA lang sa kanyang pangalan, is ito po ay pwedeng i-process din under RA 9048, pero ito po ay pwedeng i-process through petition, change of first name po siya. So ang gagawin po niya, mag-file po siya ng petition doon sa local civil register kung saan nakarehistro yung kanyang dokumento. And of course, ito po ay may kaukulang bayad. So sa ating pagpa-file po ng CFN or yung change of first name, mayroon po itong 3,000 na filing fee. So exclusive po ito yung ating miscellaneous at saka yung ating publication. So may mga requirements din po dyan. Of course, yung ating involved na birth certificate kung saan ito kinukorek. And then at least 2 public or private documents na magpapatunay na yun talaga yung ginagamit na niya ngayon, which is yung MA lang. And then other requirements like police clearance and then NBI and among others po. So makipag-ugnayan na lang po siya doon sa local civil registry office kung saan nakarehistro yung document para doon po sa complete na list ng requirements. Okay, next question mula po kay Abani. Ask ko lang po kung pwede magpalakad sa ibang tao ng pagpapaayos ng spelling ng pangalan ng anak ko. OFW po kasi ako. Ma'am, tama. Ma'am Kate, as a rule po kasi, ang dapat po talaga na nagfa-file po ng petition ay yung document owner po or yung interested party. Kung sino po talaga yung may-ari po nung birth certificate po. Pero yung ating Manual of Instruction ng RA 9048 as amended by RA 10172, dito po pinapayagan po yung ibang tao na mag-file po ng petition on behalf po ng document owner. So si document owner po dapat po mag-provide or magbigay po ng authority through authorization letter po or SPA doon po sa kanyang ino-authorize na tao po. So yun po yung requirement po para makapag-process na po ng correction po sa document. SPA or authorization letter po. Okay, thank you ma'am. Mula naman po kay Aramin Kalim III. Ask ko lang po if wala po bang, kapag wala pong middle name, ang mother sa PSA birth certificate, pwede po ba kaya siya maging problema kung magte-take ako ng board exam or need pa bang makakuha sa pag-abogado? Kayo po ba ang dapat sumagot po nito or may idea po tayo dito? Oo. Yes, Ma'am Kate. So actually, kung kailangang i-correct yan, is I think the best authority on this is the civil service kasi yung board exam, sila po ang nakakasaklaw nito. Pero just in case na ni-require po ng ating ano tawag nito, yung ating civil service or yung in charge sa board exam, is yung PRC pala, I'm sorry, not civil service, the yung kung saan kumukuha ng licensure examination, just in case na require nito, is po pwede naman pong ilagay or magkaroon ng i-supply yung ating missing entry. So ang gagamitin po dyan o yung process na gagawin is yung ating supplemental report. So makipag-coordinate lang po doon sa ating local civil register ulit kung saan naka-register yung document para sa requirements ng ating supplemental report. So yung pagpa-file po ng supplemental report, pwede rin mag-file yung ating document owner just in case na available siya or hindi siya yung oras niya is po pwede. And then po pwede naman po na kung siya ay busy or nasa ibang lugar, po pwede rin po yung kanyang authorized representative. So magbigay lang po siya ng SPA o kaya yung ating authorization letter para at least mabigyan po ng authority yung magpapile in his or her behalf. Yun po. Okay, mula naman po kay Reyna Marie Joseco Abalos. Magandang araw po. Magtatanong po sana kung ano pong mga steps para mapalitan ng surname ng tatay yung surname ng isang tao sa PSA. Pagdating po kasi sa live birth, surname po ng tatay ang nakarehistro. Pero pagdating naman po sa copy ng PSA, surname po ng nanay. Ma'am, tama? Ma'am Reyna Marie, meron po tayong dalawang process po kasi hindi nyo naman po nabanggit
kung ang parents po ng isang tao nang magpapalit ng surname ay kung kasal na po sila. So, bibigyan ko na lang po kayo ng dalawang process po. Yung una po, kung hindi po kasal yung parents at yung bata ay pinanganak po ng March 19, 2004 onwards, pwede nyo pong sabihin sa kanya na pwede niyang i-avail po yung RA 9255. Mag-execute po siya ng affidavit to use the surname of the father. So kung kasal naman po, ito yung pangalawang process po na pwede niyang gawin para po magpalit ng surname doon sa Certificate of Live Birth. Ang pwede niya pong gawin ay mag-file po siya ng legitimation. So itong parehong process na to, yung RA 9255 and legitimation, parehong pagpapalit po ito ng surname. So kung saan po ito ipaprocess, makipag-coordinate lang po siya sa ating local civil registry office. Siyempre po, kung saan po nakarehistro po yung birth certificate po ng bata. Ayun po, yun po yung process po. Thank you, Ma'am Elma. Next question mula po kay Lynn Tobias. Ilang weeks or months po bago magkaroon ng PSA birth certificate ang baby? December 12, last year ko po ilang ipinanganak. Need na raw po kasi for passport. Salamat po, si Rodel. Yes po, sa katanungan ni Ma'am Carlin, actually ma'am, kung etong birth certificate ng kanyang baby last December 12, 2022, so kung ito ay na-process siya, yung ating tinatawag na monthly submission lang, so medyo tumatagal po ito. So umaabot po ng at least 3 months yung processing niya kasi dadaan ito sa local and then isasubmit sa aming provincial office bago ito makarating sa aming central office. So medyo tumatagal po siya. Pero kung ito naman ay kailangan na niya, so pwede siyang makipag-coordinate. So I think December 12, nasa local civil register pa ito, or just in case na nasa provincial na, makipag-coordinate lang po sila para at least ma-avail nila yung tinatawag nating advance endorsement using yung electronic endorsement na tinatawag namin dito sa CRS. So just in case na yon, mabigay po sa amin dito sa CRS yung document kasi mabilis lang po yon with proper coordination sa aming provincial office, specifically sa aming outlet. So pag once na nabigay po sa amin dito sa central office, 7 working days, baka pwede na po niyang makuha yung kanyang birth record. Okay po, mula naman po kay Princess Danica. Hello, I am US citizen po, planning to marry a Filipino citizen this coming February. Yung marriage affidavit or legal capacity to marry, saan po mapapanotary? I scheduled Senomar, but I am not sure if that is applicable to me. Ma'am Elma? So sa question po ni Ma'am Princess, nung pandemic po, nag-issue po si PSA na kasi nga po karamihan naman po talaga ng embassy noon ay closed pa po. So hindi pa operationalized. So parang inalaw po natin yung notarization locally. Nung pandemic po yun, Ma'am Kit. Pero kung operationalized na yung embassy, halimbawa po inabanggit niya ay siya ay US citizen, so kung open na po yung US Embassy, dapat po talaga Ma'am Kit, doon na po siya magpa-notarize. Kasi nga po. And then, yung question niya po Ma'am, diba, may schedule daw siya na nag-request siya ng Senomar. Nagtatanong siya kung applicable pa ito sa kanya. So under the family code po Ma'am Kit, ang requirement lang po kasi para sa mga foreigner po na gustong mag-secure ng marriage license ay ang certificate of legal capacity to contract marriage lang po talaga. So hindi niya na po kailangan yung Senomar for purposes of securing the marriage license po Ma'am. Okay, next question po mula po kay Kayin Pakana. Good day po. Ilang months available ang marriage contract from the date of marriage or register? Salamat po, Sir Rodel. Yes, ma'am. Oo. So, ito ay related doon sa aking sinagot kanina sa birth ng ating isang listener or si Ma'am Carlin. So, actually, yung process na pwedeng i-avail is ganun din po. So, yung option 1, kung ito ay ang ginawa is through monthly submission lang, so tatagal siya ng, sabi ko nga kanina, is 3 months, at least 3 months kasi madaming pagdadaanan. Pero just in case po na kailangan yung dokumento at may proof of urgency, so po pwede po talagang makipag-ugnayan yung ating client through the local civil register doon sa PSA
through its outlet para at least ma-avail po nila yung electronic endorsement na tinatawag. So once na kay CRS na yan, mabilis lang po yung process niya. As I said, 7 working days will do para makuha po niyang kanyang document. Okay, last question po. Wala po kay Erica Bata. Ano at paano po magpa-cancel ng double register sa PSA? Ma'am Elma. So, kay Ma'am Erica Batak po, as a general rule po, ma'am, first registration shall prevail. So, kung ano po talaga yung record nyo, yun po dapat talaga yung gagamitin nyo po, ma'am. So, kung halimbawa nga po yun, nagkaroon kayo ng double registration, kailangan po, ma'am, mag-file po kayo ng cancellation. So, ang process po nito, ma'am, kailangan nyo na po yung tulong po ng korte. So, doon po kayo magpa-file ng petition for cancellation sa court. Ayun po, Ma'am Kit. Okay, maraming salamat po, Ma'am Elma and Sir. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sister. Rodel po, ma'am. Sir Rodel, ano ba yan? And Bakit ikaw ang kinakabahan, Kate? Yung chemistry nila magandang naman. Wow, doon ako yung tibok ng puso ko, Tito Francis Iba Una, yung Rodel ang kinakabahan. Pagkatapos na kontento na dahil katabi naman niya talaga. Okay, maraming salamat. Tito Francis? Parang iba yung kilig ko Iba ha? Iba, Ako rin super excited na Okay, so thank you very much, Rodel and Elma, ang Registration Officer 3 ng CRS sa ating frontline service. At Kate, baka meron pa tayong isa shoutout dyan. Binabati ko po yung kaka-comment lang, Sir Orly Lopez, no? Pero binabati ko rin po, syempre, yung mga pamilya ko at yung mga kasama ko po dyan sa PBS Newsroom. Magandang hapon po. Okay. Thank you very much, Kate, at Jam Season sa ating home studio. At para doon sa mga late tuners, pwede po ninyong balikan ang Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority. At baka may kahalintulad din pong mga katanungan na nasagot na. Okay, at sa ngalan ni Miss Linda Mole at ang ating mga technical engineers sa Master Control, Roger Cruz, Mariel San Antonio at Michael Laines, ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana, at magandang hapon. Hanggang sa Sabadong muli, same time, same station. Maraming salamat po. God bless. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens.